Sa loob ng 86 na taon, DZRH ang naging kaagapay ng mga Pilipino sa balita, sa serbisyo at sa bawat kwento. 86 na taon ng tiwala at sa mga darating pang taon, mas pinalakas at mas pinagtibay para sa Pilipino. DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Serbisyong tapat sa'yo, DZRH. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. Wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Falcon. Galalala Falcon. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS, trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Pilipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pilipinas ang oras. 9:15 ng gabi. Mga balitang showbiz, inaabangan, pinag-uusapan, mga intrigang umatikabo, naglalagablab, nag-aapoy, chika to the max ng mga hinahangaan nyong artista. Dito lang sa Showbiz Talk with Morley Alinio. Oras na, dakdak ka na, kumpulan na, magbanding na. Oras na, rambulan na, chismisa na. Narinig mo na ba ang kwento?
bago, mga katagang pumipigil sa tao. Sa mga gawaing bahay, sa pagsipilyo o pagligo, at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsubo. Gawain niya! Yes! Magandang evening Luzon, Visayas at Mindanao. Kayo po ay nakatutok, nanonood, nakikinig dito sa programang Showbiz Talk Ganern with Morley Alinio. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ay! Naman! Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, walo, siyam, oras na. Oras na, dakta ka na, kwentuhan na. Siyempre pa, dito lang iyan sa programang Mahal ng Bayan. Ay! Teka muna. Ano muna tayo? Mga balitang pinag-uusapan pero hindi pwedeng ichika. Kadedma, kainis. Sino ba siya talaga? Magandang aktres. Makulay ang kinagisnan, saksi ang Diyos. Ipinanregalo daw sa isang kilalang politician. Aba naman itong si actress na napakaganda, hindi mo akalain. Regalo. Speaking of regalo, thank you very much sa regalo ni Magnolia Fortuna o Magnolia Lumba sa napakasarap at napakatamis na suha. Ayan. Nilahan ko rin dito ng suha si Gorgie Rula. Nakatikim siya ng suha ni Magnolia Fortuna. Ang nakaloloka, as in nakababaliw. Itong si aktresa ay may kilala na, may jowa ng aktor din. Pero nakapagtataka, bakit hanggang ngayon nagpapabuking pa rin siya? Hoy! Daw. Silvia Santillan Rodriguez, Familia Feciao Gallardo, Dariel Bert Alrua, ay nahirati raw. Magnolia Lumba, Magnolia Fortuna, itong si actress sa dati ng gawain. Kaya naman pala itong si actress, kahit walang ginagawang pelikula noon, maging hanggang ngayon, Una ang lahat sa atin ay wagas pag-ibig ay nadarama. yaman-yamanan ang dati. Ipinapakita sa pamamagitan ng galaw, maglaho malahat. Ay! Mamaya ibubulong-bulong ko kung sino itong si aktresa na ito. Pero hi muna siyempre pa sa aking mga nanay. Oras na, dak Mami Sherry Ramirez. And of course, oras na, rambulan na, nariyan din chismisa na. si Nanay Norma Caringal at si Nanay Linda Asonsa. Pipigil sa tao sa mga gawaing bahay, sa pagsipilyo o
Ay, bati muna ako bago magtuloy-tuloy, ha? Batiin ko muna, of course, si Vetria Teoyao, Dave Teoyao, Silvia Santillan Rodriguez, Ana Ernesti Cruzado, Rebecca Viñosa Madrid, Wayne Roger, Boy Roger, Vina Opa, Melanie Flambarit, Joe Fernandez, and of course, ang aking kaibigan, Magnolia Lumba o Magnolia Fortuna. Nariyan din si Tess Dangla at Noel Dangla. Of course, ang mag-asawang Edwin Cabway at Alice Manuel Cabasa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oras na. Bati-batiin ko na rin si Julia Lopez Alili at ang kambal niyang si Rian at Lian, Eva Eugenio, Edith Fider, Boss Siso Chan, Rije Rimundo at ang kanyang Race Angels. Of course, binabati natin si Edward Banyas and Regina Hotel. Nariyan din si Luisa Basea Regalado. Ay, sa kaibigan ko si Marcelo na lagi kong napapangakuan na pupunta ako sa kanyang casa, Marcelo E. Diaz na casa Marcelo E. Diaz, ayan sa Salian, Batangas. Naku, hindi ako makapunta-punta. Bale, hamo. Iyayin ko dyan yung mga kaibigan ko. Kasama ako siyempre. At batiin natin si Chris Marcelo, Claudine at Carol Marcelo. At siyempre pa na rin din, batiin natin si Net Felix Espirito, si Dan Cherry, ang pinsan ko si Hubert Caralito. At siyempre pa si Johnson, Cherry Sebastian Johnson, si M. Santos, Kim Di Mamaril, Ray Mamaril, Rina Alcantara Mayli. Siyempre, nandiyan din si Eddie Castro, Anson Ang ng Sapuro Noodles, Melneng Cabrera at Neneng Purutinton. Binabati natin si Hani Del Monte Castellanes na hindi tumatanda, na ang katawan ay nanatiling malusog, masariwa, sexy, na talaga namang juicy. Tataka ako dito kay Hani Del Monte Castellanes na to. Kung classmate ko to, senior citizen na to. Pero bakit ang katawan niya ay pang 30 years old lang? Grabe naman! Siyempre, batiin natin si Amity Bilyahin, Angie Allen, Tony Allen, at Mamang Ingreso ng Vetter Living. Siyempre, batiin din natin ang mga kamag-anak ko dyan sa Barrio Cagmanipis, Calbayog City, na sina Velia Alinio, VJ J-Lo, James at Yuri Alinio, at siyempre pa si Jaira. Ma'am Ikaduran, Lola Narsing Domingo, Marfes Sandong, Marcel Uy, Garpel sa family binabati natin. And of course, batiin natin si Councilor Peter Ong ng District 1, Tondo, Maynila. And of course, batiin natin si Edison De Castro Garcia. Ang Vilma Santos Friends Forever International, Ed Santiago, Bobby Ferrer, Ronnie Zarno, Dudes Nava, Jojo Lim, and Rosalie Flores, and Sheila Halil. Ang Gorgeous Friends of Morley and Gorgie, Topher Mendoza, Ofelia Caringal Calvelo, Maiji Caringal, Vicky Villanueva de Zuca, Belen Ledesma, Ve Fernandez, and Nora Daya Gilario, and Francis Camille. Ayan, wala na akong utang. Nabati ko na kayo. 8, 9 oras na. At syempre pa binabati ko ang aking kumare na si Marivic Barredo Recto. Pag gusto nyo po ng mga van, pag gusto nyo rumenta po ng van, text me at ibibigay ko sa inyo yung number ng kumare kong ito na nagpapaarkila ng mga van. Kahit saan, Luzon, ayan, Visayas, Mindanao, kaya po yan. At syempre sa aking pamangkin na napakaganda, magkita tayo. Malapit na, Almira Soria. See you sa Canada. Inaayos ko na. So, Almi, inaayos ko na, Menchi, ha? Men, send mo nga sa akin yung address mo nga pala. Kailangan nga pala dun sa ano yan. Sa application. Ay, syempre, ang magandang si Annalisa Borazans, ha? Binabati natin yan, pero mamaya natin itutuloy ang pagbati sa kanya dahil syempre, pag-uusapan natin mamaya yung napakaganda kong ngipin. Eto na ang ating chika. Naku naman, dapat lang mapag-usapan na. Eto siya. Wait lang, ha? Okay, saglit. Bakit wala siya? O eto.
Oy, gagawa talaga. Kumpirmado, Marivic Barreto Recto. At Analiza Boras ng Swiss Dental Clinic na may gagawing pelikula this year ang mag-asawang Dingdong Dantes at Marian Rivera under Star Cinema. Totoo, Tita Vicky Villanueva Tezuka. Pero hindi pang Metro Manila Film Festival o MFFF ang gagawing pelikula ni Dingdong Dantes at Marian Rivera sa Star Cinema. Ayon sa isang source na very close sa mag-asawa, Marion Francis Gomez, hindi daw isasali sa Metro Manila Film Festival ang kanilang gagawing pelikula na tulad sa nangyari noong 2023 sa Metro Manila Film Festival na kung saan ang kanilang pelikulang Rewind ang box office record na kumita ito ng more than 1 billion pesos sa takilya. Well, sa totoo lang, marami ang nagsasabi na posibleng mag-box office na naman ang pelikula na mag-asawa dahil sa tuwing dahil ang pelikulang Rewind ay talaga namang kumita ng bonggang-bongga. Ay, binabati natin si Rowena Lanuzo Soltes at syempre pa si Francis Alviar na dito dati sa MBC. Dito ka pa ba, Francis, sa MBC? Oy, Neneng Putot Gonzoli, gabi-gabi kitang binabati rito. Kumusta ka na, Neneng Putot Gonzoli? Si Neneng Putot Gonzoli po ang isa po sa mga sponsor ko sa mga accessories. Thank you so much, Neneng Putot Gonzoli. Siya po ang isa sa mga sponsor. Ang dami po akong sponsor sa mga sa mga accessories ko, yung mga hikaw-hikaw. Ay! Well, samantala marami ang nagtatanong bakit daw ang mag-asawang Marian Rivera at Dingdong Dantes ay hindi natin napabalitaan nag-away man lamang, naghiwalay man lamang, nagkasamaan man lamang ng loob. No! Talagang wala. Dahil kapag may toyo si Dingdong, hindi sinasabayan ni Marian. Yung katarayan ni Marian, hindi din kasi umuubra kay Dingdong. Si Marian kasi sunod lang ng sunod kay Dingdong. Anong gusto ni Dingdong? Ano siya, yung bang faithful wife, housewife. Ayan. Pag sinabi ni Dingdong na ganito, ganyan, sinusunod niya yon. Hands-on din si Marian Rivera kasi sa pamilya. Pagdating sa bahay, kapag si Marian ay nasa bahay at wala siyang ginagawa, makikita mo ang pagiging isang ulirang ina niya. Siya mismo, kasama ng mga kasambahay, ang nag-aayos ng mga pagkain, kung ano man kailangan ng kanilang mga anak, ni Sia, ni Sayon. Well, mga anak talaga nila, ang pamilya kasi talaga ang priority nitong si Marian Rivera. Sabi nga ni Marian Rivera, anytime handa niyang talikuran ng showbiz. Pero hindi niya kailanman matatalikuran ang kanyang pagiging nanay. Sana ganun Kaya naman wala nagiging problema tong mag-asawan to. Almost perfect. At saka makikita mo kahit si Marian bara-bara, yung bara-bara yung palingkera, hindi siya ganun talaga na dapat mabastos. Talagang kadise-disente pa rin siya. Kasi nga, ang respeto niya sa pamilya niya buo. Kaya lang, syempre, maraming chika na itong si Marian ay nuknukan ng taray talaga. Hello, Neneng Putot Gonzales. Sabi niya, good morning here from California. Hi, Morley.
you, Neneng Putot Gonzales, sa mga pinadadala mong mga accessories. Maraming salamat sa iyo. At thank you din pala sa ayaw magsabi, wag daw ipaalam. Siya ang nagbigay sa akin ito. Ayan o. Lee. Ayan o. Napakaganda. Ito, pakita ko sa inyo. Ito, ganda o, di ba? Ganda. Oo, ang ganda niya talaga. Ayaw pong sabi Morley, anak, wag mo nang sasabihin na ako nagbigay niyan. Oo, naaaliw talaga yung mga kababayan natin na magpadala sa akin ng damit. Si Betria Tioyaw, marami rin pinadala na sa akin at saka si Dave. Naaaliw talaga yung mga kababayan natin. Ano, thank you so much. Ay! Sabi ni Pamela Piciao Gallardo, perfect couple. Oo nga, parang Susan Roses and Fernando Po Jr. Perfect couple silang dalawa. Sino pa ba yung mga perfect couple dito sa showbiz? Ang pinaka-the best talaga perfect couple si Fernando talaga saka si Susan Roses. Yung hindi mo malalaman na nag-aaway sila. Ay! Naman! Siyempre pa! Oras na, dak ka na. Okay, binabati natin si Vina Beneopa. Thank you so much, Vina Beneopa, dahil nakarating ng maayos ang suha. Ayan. Si Vina kasi ang aking kaibigan na very close kay Magnolia Lumba o Magnolia Fortuna na tumulong talaga. Mapadala sa akin yung isang kahong suha. Ang tamis naman. Pagligo at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsubo. Gawain yan. Sa totoo lang, kapag ka nagkakaroon ng problema, ang isang pamilya, masakit, no? Yung bang dapat kaaway mo, kung may kaaway ka man, labas sa bahay. Pero kung kapamilya mo, ang kalaban mo, masakit sa dibdib yun. Pero kapag ka nagkakabati kayo, nagkakaayusan kayo, ay gumaganang yung pakiramdam. Kaya nga marami ang fans na natuwa nung makita nilang nagkabati na. 3, 4, 5, 6, 7. Si Sarah Geronimo at ang kanyang daddy na si Daddy Delphine. Marami ang natuwa dahil sa totoo lang. Nagsabi ang mga ito na, so happy for your queen, for our queen. So happy mag-seeing you again with Daddy Delphine. So happy at nakasama mo na si Daddy Delphine mo. Masaya ako kasi alam ko na how much it means to you. You'll forever be blessed kasi puno ng kindness at pagmamahal. Sa pagsipilyo o pagligo at sa hapagkainan ay napipigil. Well, sa totoo lang nakitang naglalakad nga ang mag-amang Delphine at Sarah na kung saan ay close na uli ang mag-ama. Actually, sa pamilya, dapat naman talaga close kayo eh. Lalo na kung nanay at tatay mo. Halimbawa, maghiwalay ang nanay mo sa tatay mo. Dapat huwag kang mamili ng isa lang. Dapat dalawa sila na maging close ka sa kanila. Kahit pinalaki ka pa ng magulang mo, pinalaki ka ng nanay mo, wala ang tatay mo, i-close mo rin yung tatay mo. Kaya pinalaki ka ng tatay mo, hindi kayo nag-asama ng nanay mo, i-close mo rin yung nanay mo. But kung may usapin man sila ng mag-asawa noon, labas ka doon. Ngayon, sa pangyayari naman kay Sarah, iba naman to. Si Daddy Delphine at si Mommy Divine ay naggalit nga dito sa pag-aasawa ni Sarah Geronimo. Pero at the end of the day, sabi nga walang magulang na nakatitiis sa kanyang anak, lalo pa kung ang anak ay nagsusumamo at humihingi ng tawad. Ang kapal naman ang mukha mo,
na magulang Ang kwento, kung ang anak mo ay humihingi ng tawad tapos dinidedma mo. mga katagang Maaaring deadmahin mo sa mga text nila. Pero pag nagkita kayo, dapat hindi mo dededmahin ang anak mo. Dahil anak mo yun. at sa hapagkainan ay Nangangailangan ng suggestion mo yun. Kung may nagawa mang pagkakamali ang anak mo, ipaliwanag mo sa kanya personally na mali ang kanyang ginawa. pag-alit sa chismis. Ay, nako. Sabi ni Jojo Maquinduran Mabalot. Good evening, Tita Molly. Gandang shirt. Sana all. Nako, kung makikilala nyo lang ang nagbigay nito. Tos. Kasi ako di pa rin kilala. Meron na akong dalawang hindi alam mo, meron na ako talagang mga Dati may nagbibigay sa akin ang pangalan Mr. RC. Ngayon may bago na naman nagbibigay sa akin. Anonymous, Mr. Anonymous. Natutuwa daw siya. Kapag nakikita niyang suit ko, kung ano-ano. Lalo pag sinasabi ko doon na galing ukay-ukay. Natutuwa daw siya sa akin, napaka-totoo ko. Totoo naman talaga. Kaya yan, binibigyan nila ako ng mga bagong damit. Hindi na ukay-ukay. Nagpapasalamat ako sa inyo. Pagdigo at sa hapagkainan ay napipigil ang pagsumbo. Yun na nga, naputuloy sinabi ko. Kapag ikaw ay mapagmahal sa mga anak, kahit anong kasalanan ng anak mo, dapat isipin mo na nagawa yun ng anak mo dahil hindi pa sapat ang kanilang kaalaman. At nandito ka sa mundo para i-guide ang mga anak mo, hindi para makipag-away. Kung minura ka ng anak mo, tinalikuran ka ng anak mo, pinili ng iba yung anak mo, hayaan mo lang. Dahil darating ang araw, mapapagtanto nila kung ano ang kanilang pagkakamali. Pero sana nga lang, pag napagtanto nila ang kanilang pagkakamali, ay buhay pa si magulang. Paano kung si magulang ay dead man na, nagpaalam na sa earth? Di dadalihin nyo yun ng mahabang panahon. Magkakaroon kayo ng luggage. Ayun. Oras na kayo ng bagahe. Kaya sa mga anak, kung may problema kayo ng inyong mga magulang, kayo na mismo ang lumapit. Dahil walang magulang na nakatitiis sa kanilang anak. Kaya dito sa pangyayari kay Daddy Delphine at kay Sarah Geronimo, na nagkabati na, marami ang natuwa. Commercial break muna po tayo. Go, go, go. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Kala Fabcon, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain away formula. Tanggal ang makapit,
Madikit at madupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Ang bango ng sampayan. Tara na magsayawan. Kalafabton, amoy nakaka-joyful. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Nagsimula sa pangarap
sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Hi! Ayan, syempre, hello kay Ogie Narvaez Rodriguez na nanonood at nakikinig sa atin. Si Vina Beneopa, thank you so much, Vina Beneopa. Mainit-init at bagong-bago, mga katagang pumipigil sa tao. Well, marami pa rin ang chika na naglalabasan, of course, lalo pa kay Vice Ganda. Jessel Domingo. Aba, nako, mag-comment nga kayo dito ha. Babasahin ko ang comment ninyo. Marami ang nagpipilit na tumakbo na raw o kumandidato na raw itong si Vice Ganda sa susunod na eleksyon. Sa balakang mong kilambot, Marami ang nagtatanong na bakit hindi tumakbo sa darating na eleksyon si Vice Ganda to think na qualified naman siya. Matalino at siguradong magiging tapat sa tungkulin kapag ito ay binoto. Kung matatandaan, naging matapang itong si Vice Ganda sa pagtuligsa sa issue ng flood control sa DPWH. Marami ang nagtatanong din, kumusta na ang issue? Bakit daw natabunan na ito? Marami ang nagtatanong at nagsasabi na wala na ba ang issue na ito? To think na mali-maleta at talagang bilyones ang ninakaw sa kaban ng yaman, sa kaban ng bayan. Maraming nga mga memes na naglalabasan, di ba? Yung mga nakahubad, hinuhuli. Pero yung mga nakabarong na nagnanakaw ng kaban-kaban, ayan, sa kaban ng bayan, ay malayang nakakaakilos. Hindi nabibigyan pansin ang naging issue noon. Oo nga, ano? Lendestura ses Pone, ayan, and Jezreel Domingo. Sama na natin si Ogie Narvaez Rodriguez. Kunin ko nga mga kababayan ko ang inyong opinion dito. Bakit nga ba natabunan na? Tama ba na hindi na lang natin bigyan pansin ang issue? Kalimutan na ito dahil natabunan na ng iba't ibang issue? Ang second question ko ay, may karapatan ba o karapat da? Bagay, pag tinanong ko may karapatan ba, lahat naman tayo may karapatan eh. O eto ba, ang tanong ko, karapat dapat ba talagang tumakbo si Vice Ganda bilang Pangulo o bilang Vice Presidente o bilang Senator o anuman sa mga posisyon sa ating gobyerno? Panahon na ba para tumakbo ang isang Vice Ganda sa larangan ng politika? Ay, mag-react po kayo. Babasahin ko po yan ng bonggang-bonggang. Ayan, batiin muna natin, of course, si Dodong Boras na kanina pa nakatutok sa atin dahil titig na titig sa ngipin ko. Dahil ang aking ngipin ay talaga namang kumikisla pagka puti-puti.
Pero sa ilalim hindi pa masyado. Dahil kailangan magkita na kami ni Doktora Annalisa Boras na atat na. Gusto nang ayusin yung aking pang-ibabang ngipin. Kaya lang hindi kami magtagpo-tagpo ng oras. Nako, eto nga. Kung gusto nyo magkaroon ng pagkaputi-puti at napakagandang ngipin, punta kayo sa Swiss Dental Clinic na matatagpuan sa number 313 Ledesma Building, Jordan Street, Multinational Village, Parañaque. At hanapin ang maganda at kakit-akit na si Doktora Annalisa Boras Ansa. Kaya lang yung binigay na number sa akin ni Doktora, hindi ko pa may bibigay. Susulat dito sa aking binabasa. Anyway, sabi ni Florbe Fernandez, good evening po Tita Morley, nakikinig po kami ng Nanay Linda Sonsa sa inyo. Kanina pa po lang ang nag-message sa iyo. Sa DZRH po ang message kanina na po. Kasi kailangan mag-message ni Florbe Fernandez. Kung di tatalakan siya ni Mami Linda Asonsa. Sasabihin ni Nanay Linda, ano ba Flor? Ano dyan na si Tita Ganda, Tita Molly, hindi ka pa nagbubukas ng transistor? Ganon. Buksan mo na ang transistor. Ayan. Kaya yung mga magkakapatid na magkakapatid na Fernandez, hindi pa pwedeng hindi nila ayusin ang transistor ni Nanay Linda para hindi sila pagalitan ni Nanay Linda. Hello, Redemptor Escobel. I miss you so much. Redemptor Escobel. Ikaw ba yung nakasama ko dati dito sa DZRH? O kapangalan mo lang? Ay! Pag-usapan naman natin si Jan Estrada at Priscilla Mireles. Ang maganda kong kumari na si Marivic Barredo Recto. Sobrang kakaiba pag nakita-kita. Sa ngiti mong kay ganda, langit ang nadarama. Pag-usapan natin ang dating magjowa na ngayon ay usap-usapang nagkabalikan nga ba? Di ko na mapigil. Giling, ayaw niyang tumigil. Ako ay nanggigigil. Nagtatanong sa atin kung totoo bang nagkabalikan na si Priscilla Mireles at si Jan Estrada. Well, wala pong katotohanan yun. Friends lang po sila at wala pong balikan na nangyari. Sila ay friends nagkikita nang dahil sa kanilang anak. Kaya nga sabi nga happy family ang peg nila Jan Estrada at nitong si Priscilla Mireles. Dahil sa totoo lang, ang ganda nilang tignan kapag magkakasama sila, lalo na't kasama nila ang kanilang anak. Kung matatandaan, naging magulo din ang buhay ng mag-asawang ito na humantong pa sa pag-aaway talaga at labasan ng mga baho nila. Pero sabi nga, kung ano may mga sinabi nila noon, dala lang iyon ang sama ng loob sa isa't isa. Pero pagdating ng panahon, magkakaayos din. So ngayon, maayos na si Priscilla Almeida at Jan Estrada, magkaibigan na sila. Bongga, di ba? Actually, sa totoo lang, hindi naman problema kung maging kaibigan mo yung dating ex mo eh. Basta't ang importante, yung bawat isa marunong tumanggap ng kung ano ang buhay mo ngayon. Kasi may mga asawa, may mga naging kalibin mo na ang feeling pag nagkabati kayo, may karapatan pa rin sa sayo. Hindi ganun yun. May mga asawa na, may mga naging kalibin ka o mga naging asawa ka na pag nagkabalikan kayo, pinakikialaman uli ang buhay mo. Hindi ganun yun. Dapat, kung magkakabati kayo, magkaibigan lang kayo. Walang pakialaman. Kasi may mga dating asawa, syempre, girlfriend o boyfriend mo, kukulitin at kukulitin ka talaga. May mga taong makukulit eh. Hindi normal yung utak nun eh. Pagka gano'n naman jowa mo, tama lang na hiniwalayan mo dahil forever na sakit ng ulo yon. Pero kung asawa mo, normal naman, maayos naman, marunong tumagal ng pagkakamali, sabay dapat magkabati kayo. Pero kung hindi, huwag ka nang makipagbati dahil habang buhay mong
dadalin ang problemang iyon. Ay, 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 ay! Elia Ling Val. Well, marami ang nagulat. Pag-usapan natin itong si Joey Albert. Maraming inawit itong si Joey Albert na talaga namang kumita, pinag-usapan at pinakinggan hindi lang sa Pilipinas, maging worldwide. Dahil sa kanyang mga awiting Without You, I Remember the Boys, Points of View, Million Miles Away, Yakapin Mo Ako, ganyan. Tell Me, Memories, isa pa lamang. Ako ay nanggigigil. Saka yung Ikaw Lang Ang Mamahalin na talaga namang ang grabe. Well, wala tayong kalam-alam na itong si Joey Albert pala ay nagkaroon ng problema. Nawala ang kanyang boses. Siya makakanta, kaya nga sobrang lungkot niya during that time dahil pag-awit ang gusto niya. Pero biglang nawala ang kaniyang magandang boses. Ay, may nagtatanong ha, si Edwin Goldsbean 9067. Amoy usok po sa Pasay. Saan po kaya nanggagaling? Saan po sa Pasay? Malaki po ang Pasay. Ang sabi nitong si Joey Albert, I'm 66 years old now. At the same point, you know your body changed and there's our health challenges. And there was a time for about 6 months at hindi ako nakakanta and I had to go to doctor. Totoo yan, kapag ikaw ay nag-senior, marami na pong nababago sa katawan mo. Dati ang lakas-lakas mo, ngayon, hindi na. Gusto mo lang natutulog ka. Dati ang pangarap mo, yung mayaman na mayaman ka. Kumita ka ng malaki. Pero ngayon, hindi na. Tama na sa'yo na kumakain ka, hindi ka nagugutom, magandang pakiramdam mo. Yung bang wala ng stress. Ayaw mo na rin ng gulo, ayaw mo na ng away, gusto mo ng katahimikan. Totoo pala yun. Kapag ka-senior na ang isang tao, although talagang minsan na madaling mapikon yung mga oldies madaling mainis. Pero mas gusto ng mga oldies ang katahimikan. Ako personally, gusto ko ng tahimik na lugar. Yung tahimik lang, yung pasaya ka lang. Ayoko na ng mga kompetisyon. Ayoko na ng away, gulo. Ayoko nang maghabol sa oras. Enough is enough, kumbaga. Well. Yan din ang naramdaman ngayon nitong si Joey Albert. Mas gusto niya yung tahimik na buhay. Pero, at dahil singer siya, syempre, gusto niya ang kumanta. Ay, wala na po tayong oras. Magpapaalam na po tayo pansamantala at bukas po ay babalik tayo. Kasama natin, of course, si Gorgie Rula at si Tito Louie Alejandro. Hello sa kasamahan ko sa ABS-CBN na si Michael Ligon na napakabait na cameraman ko ng mga panahon na yon. No, ako yung nasa ABS-CBN, pampered ako dito kay Michael Ligon. Hindi ko na kailangan makipagsiksikan, talagang siya ang nakikipagsiksikan doon, lalo na kung bakbakan ang kukunan naming topic. Kumbaga, kung bakbakan yung issue na pupuntahan namin, siya na ang bahala dyan. Ang husay po ni Michael Ligon. Ako naman, bahala na rin ako kung saan ako tatapat. Basta siya kukuha siya ng maganda niyang scene. Michael Ligon, I really miss you, my friend. At syempre, kay Mariel Lamurin, ang aking pamangkin. Hello sa inyo.
Makapangyarihang Diyos, sa inyong habag at awa, patawarin niyo po ang aming sala at kasalanan ng aming lipi. Kalugdan niyo po kami sa aming pagsamo para sa aming bansang Pilipinas. Biyayaan niyo po kami ng aming mga pinuno ng katarungan, integridad, katapatan at katwiran. Kalingain niyo po ang aming pamilya at ingatan ng aming mga anak. Tulungan niyo po kaming maging matuwid na mamamayan na namumuhay ng mapayapa, matapat at tunay na may malasakit, pagtanggap at pagpapatawad. Protektahan niyo po ang aming bayan sa anumang banta ng pananakop ng dayuhan na nakakawawasak ng impluensya at ipagtanggol kami sa anumang uri ng paglabag sa batas, terorismo at digmaan. Pagkalooban niyo po ang aming bansa ng kapayapaan, pagkakaisa at kasaganahan at hayaang maganap ang tunay na pagbabago sa aming bayan upang kami ay maging yung liwanag sa Asya at sa buong mundo. O Panginoong Yesus na buhay, isinasama ko rin po ang mga magulang na nagdaranas po ng sakit, hinanakit, sama ng loob sa kanilang mga anak. Yung mga binubugbog pong mga magulang, yung mga minumura po mula ulo hanggang paa ng kanilang mga anak, Panginoon, palakasin niyo po sana sila. Bigyan niyo po sila ng tatag, lakas ng loob. Yung mga pinalalayas na magulang sa sarili ng bahay, sana po, Panginoon, huwag niyo pababayaan. Dahil ang magulang, minamahal, nirerespeto, ginagalang. Hindi binabastos, hindi dinudurog, hindi ikinahihiya, hindi ipinahihiya. Tandaan po natin sa 10 utos ng Diyos, isa lamang po ang may reward dyan, ang magmahal ng magulang. At sa mga anak naman, sa mga kababaihan naman na nagdadalang tao dyan, kung kayo po ay buntis at may problema, ang sanggol sa sinapupunan ay hindi pinaamin sa kanal, hindi pinaabot, hindi itinatapon, hindi ipinagbibili. Higit sa lahat, hindi pinapatay. Dahil ang sanggol sa sinapupunan ay dakilang regalo ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Morley Alinio para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumaatin ang presensya ng Panginoong Yesus na buhay. Gumawa po tayo ng kabutihan sa kapwa. Babu! Salamat, abangan ang dalawang guwapong mga Bisayang dako. Siyempre, si Edwin Duque at si Bay Noche Kakas. Mga Bisaya, kayo naman. Thank you so much.